Ay na. Ayan pa isa, ayan isa. Anong pangalan mo? Ha? Liyan. Rian? Ilan taong ka na? 10 ka na? Zayra. 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 Eh siya, anong pangalan niya? Siya. Saira? Hmm. Nasaan si mama mo? Nasa school? Anong ginawa sa school? Ha? Hindi na ito pwede. Nak! Lian! Lagay mo na dito. Oh. Dito na lang. Lagay mo dito. Hugas na kayo ng kamay niyo. Ano ulam niya? Toya na lang. Na.
Lagyan ko ng toyo. Gusto mo toyo, anak? Lagyan ko ng toyo yung kanin mo. Ikat lang ako. Opo. Agabot na. Agabot na. Kami? Apa? Ate, anong pangalan mo? Joy po. Ilan taong ka na, Joy? 30 po. Na-adapt ko kanina yung mga bata eh. Saan ka galing kanina? Galing po ako ng school po. Bakit? Anong ginawa mo doon? Nagperma po ako ng card po ng bata kasi kailangan na daw po nila ipasa eh. Tapos dumiretso po ako naghanap ng maisasaing po. Ayun ako. Nakadiskarte ka naman. Wala. Ayun ako. Pinakakala ko. Mami. Mami. Sobra tao. Bentek ko lang. Sige, kumain ka na. Para makapaglaro ka na. Dalo. Mama amba. Gutom ka na din. Ikad. Ano ko tayo ate? Bilisan mo kumain. Sorry, naglipin. Joy, matanong ko lang. Bali ilan yung anak mo, Joy? 5 po. Asan na yung dalawa? Nasa nanay ko po. So, bali, asan yung tatay nila? Wala po. Ano po kasi, sa 5 anak ko po kasi iba-iba po yung tatay ko. Ha? Iba-iba po yung tatay ko. Iba-iba? Opo. Etong 2 ko lang po yung isa yung tatay. Ito. Opo. Tapos yan. Iba din po. Tapos yung dalawa. Magkaiba din. Bale, 4 po na tatay ko. 4. So, paano nangyari, Joy, na nagkaiba-iba? Ano yun? Iniwanan ka ba ng tatay nila? O anong nangyari? Pwede bang paikwento sa amin? Yung sa panganay ko po kasi, ayaw po, yung kwento po nun is ayaw po sa akin ng pamilya po niya noon. Ganun. Tapos, kaya ayan po, sabi po ng mga nanay ko, hayaan na lang po namin. Basta magbibigay ng sustento. Pero ang masaklap po, hindi po sila nagbigay ng sustento. Tapos po, ganun din po sa pangalawa. Sa dalawa? Hindi po. Yung pangalawa po nasa nanay ko din.
So yung dalawang anak mo doon is Magkaiba po yan. magkaiba yung tatay. Ah, okay. Yung pangalawa naman po nagkahiwalay po kami nung nalaman ko po. Hindi ko pa po kasi alam na nabuntis ako. Umuwi po ako dito. Tapos po nung sasabihin ko na po sanang buntis na po ako sa kanya, nalaman ko na lang po na nagpakasal na po siya. Kaya hindi ko na po inabot. Hinayaan ko na lang po. Tapos yung sinabi ko po sa kanya, yung tungkol sa bata, parang hindi po niya tanggap. Ikinakaila po niya yung bata. Bakit? Bakit hindi niya natanggap? Kasi daw po umalis daw po ako noon hindi naman daw po niya sigurado kung sa kanya daw po yung bata kasi umalis po ako. Iniwan ko po kasi siya noon. Ano na lang ginawa mo? Wala po. Kesa po magmukmuk ako, binuhay ko na lang po yung anak ko. Ako na lang po. Sa tulong po ng nanay ko, binuhay ko na lang po yung anak ko mag-isa. Ito naman, yung dalawa. Ito po, yung dalawa. Bali, pangatlo, no? Opo. Ayos naman po kami nung tatay nila. Pero ang problema ko lang po sa kanya noon, ayaw po niyang bumukod sa pamilya niya. Kumbaga po, mas inuuna niya yung pamilya niya. Tapos po, nung umuwi po kami dito, wala na po kaming kontak. Hindi na po niya kami kinukumusta, ganun po. Kumbaga, hinayaan na lang po niya kami. Tapos nung sinabi ko po sa kanya na nanghingi po ako ng pangsustento po sa mga anak niya, ang dalagi po niyang dahilan. Kesyo naman daw po nandito ako, kaya bahala na daw po ako. Bahala na daw po ako sa kanila kasi andito naman na daw po ako. Mas pinili ko naman daw po dito, kaya ako na lang daw po bahala. Ito naman yung yung bunso mo. Ito po kasi magulo po kasi yung sitwasyon nito. Bakit? Dahil po yung tatay po nito may pamilya po. May pamilya po kasi yung tatay nito, kaya hindi din po makapagbigay ng sustento kasi wala daw po siyang trabaho. Maski naman pong pilitin ko siyang magbigay ng sustento, palagi po niyang sinasabi na wala daw po. Kasi wala daw po siyang trabaho. So ano pala na nangyari sa Joy, ano? Ano naman ang trabaho mo ngayon, Joy? Wala po akong permanenteng trabaho. Kung lang po, kung may magpapatanim ng sibuyas o kaya may ani ng mais, ganun po, nakiki-extra po ako. Nakikitanim, nakikiani, ganun po. Pag may anihan ng sibuyas, dun lang po. Kung wala po, minsan nakikilabada na lang din po. Para lang po may pambili ng pangkain po nila. Tapos kung wala po talagang taniman, walang anihan, tapos wala din pong magpapalaba, ginagawa ko na lang po ng utang sa mga kapitbahay, nanghihingi, para lang po may magpakain po sa kanila. Minsan po, hindi na lang din sila kumakain. Minsan, natutulog na lang po kami ng walang kain. Ganun po. Masakit man po, pero ganun po talaga eh. Wala po akong magagawa. Gustuhin ko man po silang bigyan po ng masarap na pagkain. Wala po. Hindi po talaga kaya. Kung may mahanap man po akong trabaho, sapat lang po para sa pagkain namin buong araw. Minsan po kulang pa. Sa ngayon ba, Joy, hindi ka talaga nanghihingi ng suporta ng mga bata sa mga tatay nila? Hindi na. Kasi po, maski manghingi po ako sa kanila, sasabihin rin po nila, wala. Di magpapagod lang po ako. Iniisip ko na lang po yung pagod kong manghingi sa kanila, pagod kong manghabol sa kanila para magbigay ng sustento. Di lalaanin ko na lang po sa paghahanap ng mapagdidiskartehan, maghanap na lang po ako ng paglalabada. Doon na lang po ako magpapagod. At least may makukuha pa po akong pangkain sa kanila. Kesa po sa magpapagod pa akong maghabol sa mga tatay nila kung wala rin lang po. Hindi pare-pareho po kaming kawawa. So bali ngayon abot ka sa mga magulang mo? Opo. Asan yung tatay mo? Yung tatay ko po kasi walay din po sila ng nanay ko. Bata pa lang po ako noon, hiwalay na po sila. Apat na taong gulang pa lang po ako noon. Hiwalay na po sila ng mama ko.
Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa po. Dalawa lang. So ikaw yung panganay? Ilang taon yung ano mo, yung anak mo dun sa ano, sa nanay mo? 11 tsaka 8 taon po. Parehang babae? Lalaki tsaka babae. Mm. Minsan po ano maiiyak na lang din po ako sa isang tabi kasi lalo na po pag lumabas po ako ng hiram, naghanap po ng makain, tapos pag uwi ko po wala po akong nadiskita, ganun. Nag-aantay po yung mga anak kong gutom. Minsan umiiyak na lang po ako sa sulok, hindi ko po pinapakita sa kanila kasi kapag pinakita ko po sa kanila, wala. Baka isipin pa po nila, nahihirapan na ako na hindi ko na sila kayang buhayin. Bagay po na ayokong maramdaman nila. Bilang nanay po lahat po gagawin para sa mga anak. Maski po siguro gumapang na po tayo. Basta para pa sa mga anak po. Gagawin po natin. Kasi nga po nanay tayo eh. Minsan nga po nakakarinig na lang rin ako sa mga kapitbahay na nabubuhay na lang kami ng dahil sa bigay. Dahil sa awa po ng mga kapitbahay. Kung wala daw pong nagbibigay sa amin, wala na. Hindi na daw po kami mabubuo. Pero masakit man po, pero yun po yung totoo. Lalo na po nung pinanganak po itong bunso, dun po mas lalo pong humirap yung sitwasyon. Pero awa ng Diyos po, kinakaya pa din. Tuloy ang laban po. Unbelievable. Unbelievable. Ano na ang nangyari sa notion na no one is above the law? Ang pagbibigay ng criminal immunity ng Supreme Court sa isang presidente ay isang humahataw na sampal sa mukha ng ating demokrasya. Ang bansang Estados Unidos ay isang republika at hindi isang monarkiya. Ang bansang Estados Unidos ay pinamumunuan ng isang presidente na binoto ng mga tao at hindi ng isang diktador na hari. My fellow Americans, dapat tayong mabahala sa naging pasya ng Supreme Court about Donald Trump's criminal immunity. Ang ating demokrasya ay tinapakan at nilukaran. Good evening. The presidency is the most powerful office in the world. It's an office that not only tests your judgment, perhaps even more importantly, it's an office that can test your character. Because you not only face moments when you need the courage to exercise the full power of the presidency, you also face moments where you need the wisdom to respect the limits of the power of the office of the presidency. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent, because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. The only limits will be self-imposed by the President alone. This decision today has continued the Court's attack in recent years on a wide range of long-established legal principles in our nation, from gutting voting rights and civil rights, to taking away a woman's right to choose, to today's decision that undermines the rule of law of this nation. Nearly 4 years ago, my predecessor sent a violent mob to the U.S. Capitol to stop the peaceful transfer of power. We all saw it with our own eyes. We sat there and watched it happen that day. Attack on the police,
the ransacking of the Capitol. A mob literally hunting down the House Speaker, Nancy Pelosi. Gallows erected to hang the Vice President, Mike Pence. I think it's fair to say it's one of the darkest days in the history of America. Now the man who sent that mob to the U.S. Capitol is facing potential criminal conviction for what happened that day. And the American people deserve to have an answer in the courts before the upcoming election. The public has a right to know the answer about what happened on January 6th before they asked to vote again this year. Now, because of today's decision, that is highly, highly unlikely. It's a terrible disservice to the people of this nation. So now the American people will have to do what the courts should have been willing to do, but will not. The American people have to render a judgment about Donald Trump's behavior. The American people must decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th makes him unfit for public office in the highest office in the land. The American people must decide if Trump's embrace of violence to preserve his power is acceptable. Perhaps most importantly, the American people must decide if they want to entrust the president once again, the presidency, to Donald Trump, now knowing he'll be even more emboldened to do whatever he pleases whenever he wants to do it. You know, at the outset of our nation, it was the character of George Washington, our first president, that defined the presidency. He believed power was limited, not absolute. And that power always resides with the people. Always. Now, over 200 years later, with today's Supreme Court decision, once again, it will depend on the character of the men and women who hold that presidency that are going to define the limits of the power of the presidency, because the law will no longer do it. I know I will respect the limits of the presidential powers that I have for 3.5 years, but any president, including Donald Trump, will now be free to ignore the law. I concur with Justice Sotomayor's dissent today. Here's what she said. She said, in every use of official power, the president is now a king above the law. With fear for our democracy, I dissent. End of quote. So should the American people dissent. I dissent. May God bless you all, and may God help preserve our democracy. Thank you. May God protect our children. What makes you so confident you should be the president? Joy, ano yung mga natutunan mo sa nangyari sa iyo ngayon? Huwag pong pairalin agad-agad yung puso. Pairalin po muna yung utak. Kaya, tsaka dapat po maging mas matapang po tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Malalagpasin din po natin lahat ng to. Sa awa at tulong po ng Panginoon. Lagi lang po tayong kumapit po sa Kanya, tumawag sa Kanya. Yun po. Madami man po tayong problemang kinakaharap, alam ko po, lahat po ng yun, pagsubok lang galing po sa Kanya. Pero habang kumakapit po tayo sa Kanya, alam ko po na darating at darating po yung araw na bibigyan din po niya tayo ng kasaganahan lahat. Malalagpasan po lahat natin ng pagsubok na pinagdadaraan po natin ngayon. Ito yung bahay niyo, Joy. Opo. Ano po to? Bahay po to nung nanay ko po. Baga kami na lang po yung nakatira po ng kapatid ko. So sa ibang lugar nakatira yung ano? Opo. Kami lang po ng kapatid ko tsaka ng mga anak ko po. Meron kayo electric fan. Teka nga, Joy, turo mo nga ako dito sa tinutuluyan nyo. Ito, ano to? Ito. CR po. Diba? Puntahan natin. Yung CR. CR. Makalat na.
Tapos dito sa loob, ano yung dito sa loob? Nay, wala kayong kagamit-gamit dito. Wala po. Ito lang. Kasi ano lang po, ito lang po talagang bahay po yun na pundar ng nanay ko po. Pero kami na lang po yung magkapatid. Ano to? Gumagana ba to? Hindi na po yan gumagana. Wala na, basag na. Basag po. Oh, may mga ano kayo, appliances. Yung sinaunang appliances pa. Opo. Tapos yan, may mga kwarto. Ano naman to? Ito po, kwarto po ng kapatid ko po. Okay. Ano, E dito sa kabila, kwarto po dati ng mga anak ko po. Kasi wala na po sila. Pati Kaya nga naging pa. bodega. Naging tambakan na yung lang. dalawang anak mo. Opo. Naging tambakan na lang rin po. Eh, ba't nga mo nga pala pinaalaga yung dalawang anak mo dun sa ano? Kasi po ano, Sa nanay mo? yung nanay ko po kasi kumuha na lang po sa kanila kasi para daw po hindi po ako masyadong mahirapan. Yan. Hmm. Eh, binigay ko na lang rin po sa kanila. Masakit man po pero totoo po kasi yung sinabi nila eh. Hindi ko po sila kayang buhayin kung ako lang po mag-isa. Hmm. Tapos dun sa labas, tara. That's it. Ano mo sa po? Dito sa labas. Ito. Poso. Opo. Diyan kayo kumukuha ng may inom? Opo. Dito po lahat. Pang-inom, panghugas, pangluto. Dito po lahat. Hmm. Eh, dito. Ito yung ano nyo. Ito po yung kusina po. Kusina. Ano lang. Wala din po siyang lababo. Ganun. Hmm. Ito lang po. Tara na. Opo. Ayan po yung lababo po yun na yan po nun. Ano lang. Kumbaga, nakuha lang po nila mama ko noon sa pinaglinisan din po nila na. So, Joy, yung mama mo may ibang pamilya na rin? Opo, meron na din po siya. Ah, okay. Kaya nandun yung mga bata. Opo. Oh. Okay, umuwi na po siya doon sa bayan po ng asawa niya po ngayon. Kaya kami na lang po magkapatid yung naiwan po dito sa bahay. Hmm. So, sinama yung mga anak mo. Opo. Ano yan? Yung mga nilagay. Ah, ikaw nag-ano? Bait mo naman. Ayan na din sila. Anong nangyari sa'yo? Ba't umiiyak ka? Bait ang aso mo. Paulan na talaga. Antayin mo umulan nang mabasa yung mga damit mo. Umuulan na. Sipag mo naman. Ano ulit pangalan mo? Lian. Ha? Lian. Lian? Anong pangarap mo paglaki mo, Lian? Pulis. Nako. Gusto mo magpulis? Paulan na. Mga katoto, nagpadala na ako ng pera kay Cesar through remittance. Oo nga pala FYI, para sa mga tambay dyan na walang trabaho na puro asa lang sa pahingi-hingi, dapat nyong malaman na ang money remittance ang bread and butter ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dapat nyong malaman na ang mga Filipino overseas workers ang bagong bayani ng ating inang bayan. Tayo ay magbigay respeto at pasasalamat sa mga Filipino overseas workers.
Sige Joy, mauna na muna kami ha. Opo. Babalik na lang kami ulit para ituloy natin yung interview ha. Kasi malayo pa kami, baka abutan kami ng ulan ha. Opo. Sige, salamat sa pag-entertain sa amin. Sige po. Salamat din po. Sige, sige. Bye-bye! Mga katoto, dito sa bansang Amerika, nakakatanggap ako at ang pamilya ko ng halagang $2,630.14 kada buwan. Tulong to mula sa gobyerno. Ayuda. Nag-umpisa ito noong Hulyo ngayong taon na ito at matatapos hanggang Disyembre ngayong taon na ito. E dyan sa Pilipinas, may natatanggap ba kayong tulong mula sa gobyerno buwan-buwan? Buwan-buwan ba may natatanggap kayong pinansyal na tulong mula sa gobyerno? Mga katoto, dito sa bansang Amerika, nakakatanggap ako at ang pamilya ko ng halagang $2,630.14 kada buwan. Tulong to mula sa gobyerno. Ayuda. Nag-umpisa ito noong Hulyo ngayong taon na ito at matatapos hanggang Disyembre ngayong taon na ito. E dyan sa Pilipinas, may natatanggap ba kayong tulong mula sa gobyerno buwan-buwan? Buwan-buwan ba may natatanggap kayong pinansyal na tulong mula sa gobyerno?